Pinag-aaralan na po sa Kongreso yung impeachment laban po kay Lorong Ligaw na nag-transform na po si ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun na ngayon ang bansag sa kanya. Lorong Ligaw na pusit. Pusit na matakaw. Ito ang latest ngayon mga kababayan. Kalalabas pa lang na balita. Impeachment Raps versus Duterte under study at House. Tapos mga kababayan, yan ang sabi natin na be careful sa mga sinasabi ninyo. Bukang bibig kasi ninyo yung impeachment. Ayan tuloy, under study na. Sabi dito mga kababayan sa report ng Manila Times. Makabayan Black is studying the possibility of filing an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte for betrayal of public trust owing to the notice of disallowance issued to the Office of the Vice President over the use of her confidential funds in 2022. Tapos mga kababayan, so it could be betrayal of public trust at saka siyempre korupsyon. Kasi ang involved po na amount, 73 million. Pag napatunayan nyo na hindi tama, yung paggamit po dati sa case of plunder. At sabi ng Congress, kailangang i-report ni Inday yung detalye, sino yung mga beneficiaries noon. Unang-una, yung confidential funds hindi man dapat ginagamit sa pagbili ng pagkain o medisina. Doon pa lang mali na. Pero sabi, ginamit sa operations. Ano mga operations yun? Pati yung mga beneficiaries pa. OBP urged to prove financial aid beneficiaries are real. Malamang mga multo po yung recipients. Kailangang i-justify nila sa Office of the Vice President. So sabi dito mga kababayan, speaking to reporters during a forum in San Juan on Friday, ngayon lang po, Makabayan co-chair and former Gabriela Representative Lisa Massa said that they were talking to their lawyers on the possibility of filing a case due to her demeanor during the budget hearing for the Office of the Vice President. Yan po si Lisa Massa. Desidido to kasi tatakbo tong senador. So magagamit niya yun na platform para magpasikat din. O diba? Kung makakita mga kababayan ng butas, kaya pinag-aralan po itong mga kinasangkutan po ni Inday Sara. So ito yung pag-uugali muna niya ang pinag-aaralan. Kaya betrayal of public trust. We are discussing that. We are consulting with our lawyers, with our members, sabi po ni Massa. She said that Duterte's insistence on not answering how her 125 million peso confidential fund was spent, the underutilization of funds in the Department of Education, coupled by her bratty attitude toward lawmakers and her arrogance in answering questions could be a basis for the ground of betrayal of public trust. Ayon, yan yung tinitingnan mga kababayan kasi napaka-arrogante, ayaw nang tinatanong. Hindi man po pwede ang ganon. Ngayon nga po kinastigo siya ni Congressman Valeriano, isaan niya tayong republika, wala man tayong hari rito, may accountability ang bawat opisyal. At itong pera, hindi ito pera ni Inday, pera ito ng mga taxpayers, ng taong bayan. Ayaw tinatanong si Inday po. Sasabi dito, during the same forum, former presidential spokesman and chief presidential legal counsel Salvador Panelo said that impeachment was still a number game and that their aim to convict Duterte in the impeachment court could languish in the Senate. Yan ang paniwala mo, Panelo. Pag nakakita ng butas yung Senado, sabi nga natin, unang-una, yung mga kaalyado ninyong senador, nagsipag baliktara na.
At yung mga senador, mga kababayan, independent republic yan. At may kanya-kanya ring ambisyon na maging presidente or vice-presidente. Alangan naman po na pagbigyan nila si Inday na maging kakompetensya pa nila sa 2028 election. Malamang pag nakakita ng butas yung mga senador, i-convict si Inday para hindi na makatakbo. Di ba? So, nagiging exciting po ang mga susunod na araw with this development na pinag-iisipan na pala ng Makabayan Black na mag-file ng impeachment case laban po kay Inday. Kahindik-hindi kasi po yung kinasangkutan ni Inday. Yan o. Sabi dito sa Impact Leadership, ito yung statement ni Inday noon. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Sabi niya yan, mga kababayan, nung Education Secretary pa siya, September 14, 2022. Ngayon, binigyan siya ng budget na 676.1 billion sa 2023 budget. Ngayon, anong nangyari sa budget niya, mga kababayan? 12.297 billion pesos in suspension, disallowance, in charges, which remained unsettled. 6.959 billion unliquidated niya na cash advances. 15.486 billion delayed partial non-implementation of various programs, activities, and projects, and unfilled plantilla positions. 3.01% lang, or only 192 out of 6,379 classrooms ang naipagawa ni Inday. Hindi man nagtrabaho po. Nagsweldo lang. At kaduda-duda yung mga disbursement ng kwarta. 2.75% or 208 of the targeted 7,750 classrooms to be repaired were completed. Ganun lang yung napa-repair din dahil. Talagang hindi man nagtrabaho. Ano ba? 3.41% or only 3 of the 88 last mile schools ang napatapos niya. Ganon, mga kababayan. Swak na swak sa betrayal of public trust, mga kababayan. Dagdagan pa ng kanyang pag-ugali na ayaw matanong. Kaya kakalkalin na ng Kongreso. Paano ginastos niya yung pondo? Pati po sa sa Office of the Vice President, siyempre. Hindi lang yung sa DepEd. O ngayon, ito yung balita. The Office of the Vice President should prove that the 977,615 beneficiaries of its financial aid are not ghost beneficiaries. Sabi po yan ni Congressman Rolando Valeriano ng Manila. Sabi po ni Valeriano, sa kanilang 2025 budget proposal niya, mayroon silang 977,615 beneficiaries. Nasaan ang patunay nito? Totoong tao ba ang mga ito o ghost beneficiaries? Nasaan ang listahan ng verified beneficiaries? Nasaan ang mga resibo? Nasaan ang mga patunay? Nandun daw yun, mga kababayan, sa National Capital Region. Si Valeriano po, congressman ng Maynila. Kaya siyempre magtatanong, kasi siguro sa monitoring niya, wala man na niyang ganyan dito. O ito si Inday, mga kababayan. Ano to? Sabi rito sa Inquirer, Vice President Sara Duterte visited Davao City Library and Information Center where she also had a read-along of her self-authored children's book, Isang Kaibigan. Duterte is requesting 10 million for the book's printing under the OBP's 2025 budget proposal. Her office had said that they aim to print 200,000 copies of the book for distribution to students along with pagbabago bags. Ayan po si Inday. Ngayon, malamang hindi yan ma-approve yung 10 million, mga kababayan, kasi na-discover mali-mali yung mga
salita na ginamit doon sa libro. Pati yung bahay ng kwago, mali kung saan dapat gumagawa, tumitira ang isang kwago, hindi naman pala sa sanga ng mangga, kundi bumubutas siya ng bahay sa mismong katawan ng kahoy at kung hindi, sa lupa. So, imbes na tumalino yung bata, magiging bobo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.